Naisaayos na ang nasirang transformer na naging sanhi ng blackout sa Mindanao nitong nakalipas na weekend. Tiniyak naman ng Department of Energy ang patuloy na paghahanda sakali magkaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Si George Bandola sa detalye. Napalitan na ang pumutok na capacity voltage transformer sa pagitan ng Agus 6 at Agus 7. Ang pagputok ng CVT ay naging dahilan ng malawakang blackout sa Mindanao, Kamakalawa. Sabi ni Energy Secretary Jericho Pitilla, 50 taon ang lifespan ng isang CVT. Subalit, ang pumutok na transformer ay nasa years old pa lang, kaya niya ipinag-utos ang investigasyon. Nasa poder na ng National Grid Corporation ng mga CVT sa Mindanao. Usually, kung merong problema sa CVT, pumuputok yan, sumasabog. In this case, hindi sumabog, pero merong mga wires na natanggal. Wala namang indication na ito'y sabotahe. Okay, but given the fact that it's 75 years old, anything can happen. 75, it's what? 75 is 40 years old. As Secretary said earlier, there are no indications that this was a security issue. So it seems like it's a technical issue. Kasi secured yung area. Based on investigations, yes, it's a secured area and there are no indications. Nasa 1,300 megawatts ang supply capacity ng Mindanao, 1,200 megawatts ang peak time demand. Bagamat wala namang nakikitang shortage maging sa reserve supply, patuloy pa rin daw na naghahanda dito ang DOE. I've also instructed President Rolly Bacani to coordinate with NGCP and all generators to evaluate which areas are most likely going to fail. Okay, sino ba ang pinakaunang mag-fail uli dito? Because again, the purpose of the investigation is from happening again. So, ang gagawin natin dito is not only the cause, but also to evaluate kung ano ang mga sensitive areas na kung merong mangyayari sa Mindanao, wala namang kaming inaasahan na mangyayari. Pero kung merong mangyayari, most likely, anong areas ba? Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.